Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 3. Karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Mga layunin. Una, natatalakay ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Pangalawa, naiisa-isa ang mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Pangatlo, napahahalagahan ang mga karapatan at tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Sagutin. Ano ang mga katangian ng isang tunay na mamamayang Pilipino batay sa Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987? Siya ay isang Pilipino at ang kanyang mga sagot ay mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987. Mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng ika-21 taong gulang. At syempre, ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Panghikayat na gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Para sa unang katanungan, ano ang dalawang mahalagang konsepto na inyong natutuhan sa inyong gawain kanina? Pangalawa, ano ang kahulugan ng karapatan? Maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa ng iyong karapatan bilang isang bata? Pangatlo, ano ang kahulugan ng tungkulin? Magbigay ng halimbawa ng mga tungkulin mo bilang isang mag-aaral, bata o anak. Ano nga ba ang karapatan? Ito ay ang kalagayan o sitwasyon ng isang tao na dapat ay malaya niyang tinatamasa. Ano naman ang tungkulin? Ito ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Dapat alam mo. Suriin ang mga larawan. Ano ang ipinapakita ng bawat larawan na may kaugnayan sa ating paksa
Pangatwiranan. Pangatwiranan. Ipinapakita ng mga larawan ang iba't ibang karapatan ng tao tulad ng karapatang sumamba, mag-aral, bumoto, magkaroon ng pamilya, magpahayag ng saloobin, at tumanggap ng tulong na dapat igalang at pangalagaan ng lahat. Kaakibat nito ay mga tungkulin na dapat din nating isakatuparan. Spot on. Paano to? Ang mga nasa larawan ay ilang halimbawa ng mga karapatan ng bata na tulad ninyo. Kaakibat ng mga karapatang ito ay tungkulin. Sa inyong kwaderno o notebook ay ilista ang mga tungkulin na meron ka sa mga sumusunod. Para sa unang larawan, narito ang pwedeng maging sagot. Bilang bata na may karapatang alagaan ng pamilya, tungkulin kong sumunod sa aking mga magulang at tumulong sa mga gawaing bahay. Pangalawa, narito ang pwedeng maging sagot. Bilang batang may karapatang mag-aral, tungkulin kong pumasok sa paaralan, makinig sa guro at mag-aral ng mabuti. Pangatlo, narito ang pwedeng maging sagot. Bilang kasapi ng pamayanan, tungkulin kong sumunod sa mga alituntunin at makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng aming lugar. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikatlong araw. Unang aralin, kahulugan at uri ng karapatan. Pagprosesong pag-unawa. Sagutin ang katanungan. Ano-ano ang mga bagay na ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang, paaralan at pamayanan? Narito ang mga posibleng sagot. Maaari mo ba itong basahin? Mahalaga na maunawaan ninyo na ang inyong mga karapatan ay may kaakibat na tungkulin, tulad halimbawa ng pagiging mabuting anak sa inyong magulang, pagiging masunuring mag-aral sa paaralan, at pagiging mapanagutang mamamayan sa pamayanan. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-ugnay. Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa karapatan at tungkulin gamit ang mga sumusunod na prompt.
Ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Gamitin ito. Narito ang mga halimbawang sagot. Pagproseso ng pag-unawa. Sagutin ang mga katanungan. Una, ano-ano ang mga halimbawa ng iyong karapatan? Tama! Ang mga halimbawa ng aking karapatan ay ang karapatang mag-aral, magpahayag ng saloobin, mapangalagaan ng pamilya, maglaro, at magkaroon ng ligtas na kapaligiran. Pangalawa, may pagkakaiba ba ang mga karapatan na inyong tinatamasa? Magaling! May pagkakaiba ang mga karapatang aming tinatamasa dahil ang iba ay karapatan ng lahat ng tao, samantalang ang iba naman ay karapatan na naayon sa edad, katayuan at pangangailangan ng bawat isa. Ang karapatan ay isang kalagayan at kapangyarihan ng taong malaya upang gawin ang mga bagay na kanyang nais. Ito ay may tatlong uri. Una, likas na karapatan, natural, o sa Ingles, natural. Taglay na ito ng tao mula siya ay ipinanganak. Tinuturing din itong karapatang kaloob ng Diyos sa tao. Halimbawa ay ang karapatang mabuhay at umibig. Ikalawa, karapatan ayon sa konstitusyon o constitutional. Pinangangalagaan ng Estado at ito ay nahati sa 4 na uri ayon sa ating saligang batas. Una, karapatang sibil. Pantay na pangangalaga para sa lahat ng tao kasama ang kaniyang kalayaan o mga ari-arian. Pangalawa, karapatang pampulitika. Pagkikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa bansa o sa pamahalaan ng bansa. Pangatlo, karapatang panlipunan. Pagkikitungo ng mga tao sa kanilang kapwa o sa iba pang mamamayan ng bansa. Pang-apat, karapatang pangkabuhayan. Ito ang pagkakaroon ng hanap buhay o trabaho ng mga tao upang may mapagkunan ng ikabubuhay. Dumako na tayo sa pangatlong karapatan. Ikatlo, karapatan ayon sa batas o statutory. Ito ay nakapaloob sa binuong batas na maaaring alisin o mawala sa pamamagitan ng panibagong batas. Pinatnubayang pagsasanay. Word puzzle. Paano to? Ayusin ang ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamiting gabay ang description
sa bawat salita. Una, mga karapatang taglay ng tao simula nang siya ay ipanganak. Ano ang tamang sagot? Magaling, natural o natural sa Ingles. Pangalawa, mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. Ano ang tamang sagot? Mahusay, constitutional. Pangatlo, mga karapatang kaloob ng binuong batas ng Kongreso. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Statutory. Paglalapat at pag-uugnay. Paano to? Tukuyin kung anong uri ng karapatan ang inihayag ng pangungusap. Hanay A, Hanay B. Para sa unang karapatan, karapatang mabuhay. Narito ang mga pagpipilian. A. Likas. B. Konstitusyonal. C. Ayon sa batas. Ano ang tamang sagot? Magaling. A. Likas. Pangalawa, makaboto at maiboto sa halalan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Constitutional. Pangatlo, makapag-aral ng libre. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Constitutional. Pang-apat, magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Likas. Panglima, mabuhay ng may dignidad. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Likas. Pang-anim, magpahinga at makapaglaro. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Likas. Pang-pito, pumili ng relihiyon. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Constitutional. Pang-walo, magsalita at ipahayag ang sariling opinyon. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Constitutional. Pang-siyam, magkaroon ng ari-arian. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Ayon sa batas. At pang-sampu, maging malaya at makapaglakbay. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Ayon sa batas. Pabaong pagkatuto. Lagi mong tandaan. Nakasaad sa Artikulo 3, Seksyon 1 hanggang 22 ng Saligang Batas ng 1987 ang mga karapatang dapat tamasan ng bawat Pilipino upang mabuhay ng malaya at may dignidad. May mga tungkulin ang bawat mamamayan
na dapat gampanan kapalit ng mga karapatang itinatadhana ng batas. Ang karapatan ng mamamayan ay nauuri sa tatlo: ang karapatang likas, konstitusyonal at ayon sa batas. Pagninilay sa pagkatuto. Bilang pagtatapos, kumpletuhin ang mga pangungusap bilang refleksyon sa paksang tinalakay. Una, bilang isang bata, mahalaga na malaman at maunawaan ko ang aking mga karapatan dahil magaling. Dahil ito ay gumagabay sa akin upang maprotektahan ang aking sarili at igalang ang karapatan ng iba. Pangalawa, sa aking pag-uwi sa aming tahanan, tungkulin ko na ibahagi ang aking natutuhan sa paaralan sa aking mga magulang at kapatid upang maging responsable, may respeto sa kapwa at maging mabuting kasapi ng pamilya at pamayanan. Pagsusulit. Panuto. Isa-isahin ang mga uri ng karapatan. Tama! Una, natural rights. Pangalawa, constitutional rights. At pangatlo, statutory rights. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.